Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ibabahagi ko lang po sa inyo ang patungkol po sa Iglesia Katolika. Bakit nga ba ito tinawag na Iglesia Katolika? Ano ba ang kahulugan ng salitang Iglesia Katolika? Yun po ang ating pag-uusapan ngayong araw po na ito. At isang paalala po sa mga hindi po interesado dyan, maaari nyo pong i-skip po itong video na to. Ito pong video na ito ay para lamang po sa mga interesado at sa mga gustong matuto patungkol po sa Iglesia Katolika. So mga kapatid, ito po yung unang-unang tinutulog po sa atin kung bakit at saan nga daw po nagmula ang salitang Iglesia Katolika. Masasalaysay ko po ang video na ito para po sa mga kapatid natin dyan na kulang sa karunungan pagdating po sa banal na kasulatan at hindi po sinisiyasat ang kung ano ang mayroon sa Iglesia Katolika. At kung mapapansin nga po natin, halos lahat ng mga humihiwalay sa tunay na iglesia ay yung mga kapatid natin hindi po nakakapag-aral o hindi po nakakapagbasa, pagkus nung natalikod sila o nung umalis po sila sa pagiging Iglesia Katolika, ang una po nilang inaral is yung iglesia ng ibang sekta. Doon nila na enhance palalo ang pagbabasa ng Biblia, wherein dapat po sa ating mga Iglesia Katolika, tayo po ay dapat na magsiyasat kung ano po ba at kung saan ba nagmula ang Iglesia Katolika. Ang problema kasi sa atin, porkit nakapagbasa lang ng konti or nakapag-aral lang ng konti patungkol po sa Biblia, ang akala nila, naiintindihan na nila kung ano ba ang pakahulugan ng mga nababasang version sa Biblia. Ngunit sa lingid sa kalaman po ng karamihan, ang pagbabasa po ng Biblia ay hindi po ito basta-basta, sapagkat ito po ay may selyo. Mababasa po natin yan sa Isaias, at ito nga po ang babasahin po natin unang-una para maintindihan po ng karamihan. Ito po ay mababasa natin sa Isaiah 29:11 at ito po ang nakasulat. At ang lahat ng pangitain ay naging sa inyong gaya ng mga salita ng aklat na natatatakan, na ibinigay ng mga tao sa isang marunong bumasa, na sinasabi, iyong basahin at isinasamo ko sa iyo, at kanyang sinasabi, hindi ko mababasa sapagkat natatatakan. So maliwanag po mga kapatid na ang Biblia nga po ay nababalot po ng hiwaga. So hindi po basta-basta magbasa ng Biblia, kailangan po ng may patnubay ka. At ang pinakamainam, kailangan po nasa sa iyo po ang banal na espiritu para po ipaunawa po sa iyo or para malaman mo kung ano ang pakahulugan ng bawat version. So sa sinabi ko nga po, itong Katoliko na to as a whole, as universal, kung bakit ito ang tinawag na tunay na iglesia, mababasa po natin yan sa Gawa 9:31, At kung papansinin nga po natin, ilalagay ko po sa screen itong mga Gawa 9:31 na mayroon mismong Iglesia Catholic na sinulat po, At sa ibang salin po ng aklat na ito po ang mababasa po natin. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ng iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria, palibhasa ay pinagtibay, at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsisidami. So yun mga kapatid, kung tatalastasin po natin, kung babaybayin po natin ang sinabi dito sa translation ng salitang Greek, mababasa po natin sa Greek text analysis po na mayroon pong Iglesia Catholic na binanggit nga po doon ang salitang Catholic. Ang Katolikos, ang ibig sabihin po niyan ay universal, or tinatawag na pangkalahatan, sa buong bansa, sa lahat ng mga bansa, Ang Iglesia Katolika po ay derived from the Greek word kata in holos, ito nga pong kata na to, ang ibig sabihin nga po nito ay according, At ang holos naman po ay as a whole or included all nations po, Meaning universal or iglesyang laganap sa buong sangkapuluan or universal church nga po. Ngayon, bakit naman po itong naging pangalan po ng ating relihiyon? Okay? Yun po ang katanungan dyan. At bilang patunay, ito nga po ay naisulat din po ito sa Marcos 11:17. Ito po yung nakasulat. At siya'y nagturo at sinabi sa kanila, hindi baga nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa, datapwat ginawa niyong yungib ng mga tulisan. So maliwanag po doon sa sinabi po ng verse na yun na ang bahay ng Diyos, ang bahay ni Kristo ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa or as a whole or universal po, At yun din po ang bilin ni Kristo
sa kanyang mga apostol bago po siya umakyat sa langit. Ito nga po ay mababasa rin po natin sa Mateo 28:19. Ito po yung nakasulat. Dahil dito, magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So mga kapatid, no, ito pong Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kung babaybayin po nating maigi, no, kung aaralin po nating maigi, ito lang pong ang iglesia na mayroong succession ng mga apostolis. No? Kaya sa mga kapatid natin dyan na hindi pa nalalaman kung ano ang kakahulugan po ng Iglesia Katolika, ito po para po sa inyo ito, no? Para po sa inyong kaalaman, upang kung tayo man po ay may makausap or may magtanong po sa atin patungkol po sa iglesyang kinakaaniba natin, ito po ang masasagot natin. Which is, ito nga pong Iglesia Katolika po na ito, ay ito nga po ang founded by Jesus Christ. So, kung titingnan po natin sa history, kung babaybayin po natin, no, ito po ay mayroong apostol succession. Wherein yung iba po nating mga kababayan dyan, mga ibang nasa ibang sekta, hindi po nila maikukunik yung mga apostolis sa kanilang mga founder. No? So, yun lamang po mga kapatid. No? At I hope na naunawaan po natin kung ano po ang kahulugan po ng tinatawag na Iglesia Katolika. At alam na natin kung ano ang ibig sabihin nito, kung saan ang pinagmulan po ng Iglesia Katolika. Yun lamang po mga kapatid, at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Yeshua Messiah, Yeshua Messiah, Yeshua Messiah.